Nagluluksa pa din si Luis sa pagkamatay ng kanyang ina. Siya munang tumutulong kay Lola Luz upang magpatakbo ng kumpanya. Anthony, pwede bang dumaan na muna tayo sa coffee shop? Kain lang ako ng breakfast saglit bago pumasok sa opisina. Aniya kay Anthony na itinatalaga ni Luis bilang kanyang driver at bodyguard. Itinuro niya ang restaurant. Sige po Miss Kimberly. Pumasok siya sa restaurant at umorder ng kanyang paboritong pasta. May nakita siyang dumating na babae na pamilyar sa kanya. Si Bing, ang kanyang best friend. Agad siyang kumaway at yumakap dito. Long time no see, kamusta ka na, Aniya? Oo nga, grabe. Ang tagal na nating hindi nakita. Miss na kita, sobra. Niyaya niyang matalik na kaibigan na kumain na muna kasabay niya. May kasama itong lalaki na ngayon lang niya nakita. Naupo sila sa kinuupuan na lalaki naghihintay. Kinalabit niya si Bing. Boyfriend mo? Tanong niya. Oo, bago lang kami kaya hindi mo siya kilala. Si Jake, ipinakilala niya si Bing kay Jake. Mukha namang mabait ang boyfriend ng kaibigan. Medyo asiwa nga lamang siya sa mga titig nito. Anong balita sa'yo, Kimberly? Hindi ka na bumalik sa barangay natin. Tinatanong ka ng mga kapitbahay natin sa akin. May asawa at anak na ako. Naging busy nga din. Minsan dadalaw ako sa lugar natin. Ikaw, anong pinagkakaabalahan mo? Nasa lending company ka pa rin ba? Hindi na, matagal na ako nag-resign. Tara, sama ka sa bahay, banding tayo. Sige, after ng work ko mamaya. Saglit lang din at mag-aalaga pa ako ng anak ko. Oo, saglit lang tayo para hindi masabi ng mga kaibigan natin na nakalimot na tayo. Madalang na din kasi akong umuwi. Teka, mag-picture na muna tayo, Bing. Inutusan ni Bing si Jake upang kuhanan silang dalawa. Hindi siya komportable sa kansintahan ni Bing dahil hindi ito kumikibot nakatitig lang sa kanya magmula nang umupo siya sa harapan nito. Hinalo niya ang in-order na orange juice. Napatitig siya sa kutsara at sa pag-ikot nito habang hinahalo niyang inumin. Tila kasabay nitong umiikot ang kanyang paningin. Nasapo niyang ulo. Nilugog ang balikat niya ni Bing. Okay ka lang? Inangat niyang ulot na patitig siya sa kwintas na suot ng kaibigan. Kwintas niya ito, hindi pa pala naisasoli. Muli niyang ipinikit ang mga mata. Dumilat siya ngunit bakit madilim pa din. Biglang nagsulputan ang mga eksena sa kanyang isipin na tila isang pelikula. At naalala na niya mga nawalang memorya sa nakalipas na 3 taon. Traidor si Bing at ang kasama nitong lalaki si Thomas. Napakapit siya na mahigpit sa upuan. Pilit niyang kumukuha ng lakas. Pinagpawisan siya ng malamig. Hawak pa din niya ang ulo. Hindi siya dapat magpahalata sa mga kasama. Bakit lumapit sa kanya mga ito? Tsak na may masamang balak ang dalawa. Kimberly, may problema ba? Nag-aalalang tanong ni Bing. Gusto niya itong bigyan ng award sa galing ng acting. Mukha talaga tong concern sa kanya. Pinilit niyang ngumiti kahit nanginginig ang kanyang mga labi sa takot. Medyo sumakit nang ang ulo ko, dala na lang ng beses na operasyon. Pero okay lang ako. Anong oras ang labas mo mamaya sa office? Ngayon na kaya? Sumama ka na, pauwi na kami. Saglit lang naman, kami na maghahatid sa'yo sa work. Okay, sige. Oo nga, para nandun lahat ng mga tsismosa nating kapitbahay, Aniya. Nagtawanan silang dalawa. Hay naku, wala siyang masasabi sa buhay mo ngayon. Mayaman ka na, mapapasana all na lang silang tsak. Bakas ang inggit sa tinig ng kaibigan. Punta lang ako ng CR, Aniya at dinala ang bag. Kailangang matakasan niya ang dalawa. Agad siyang pumasok sa restroom. 2 lamang ang cubicle at parehas may tao sa loob. Wala siyang nagawa kundi ang maghintay. Kinuha niya ang kanyang cellphone at hinanap ang contact number ni Anthony. Hindi ito sumasagot. Nakita niyang padating si Bing at sumunod pala sa kanya. Nakangiti ito, nagkaroon ng bakante. Pinauna niya si Bing ngunit ayaw nito. Mauna ka na, akin ang dalamot baka madumihan ang mamahalin mong bag. Anito, laking gulat niya nang hinablot din ito ang cellphone niya sa kamay. Kumakabog ang kanyang dibdib. Tuso talaga ang kanyang kaibigan. Ilang minuto siyang namalagi sa loob ng CR at nag-isip ng maaaring gawin. Paglabas niya ay naghihintay si Bing. Biglang nagring ang kanyang telepono na hawak pa ni Bing. Kinuha niya ang cellphone at sinagot ang tawag. Hello Anthony, mauna ka sa kumpanya.
May nakita kasi akong kaibigan. May pupuntahan lang kami saglit. Send ko sa yung address later. Ibinaba kagad niya ang cellphone na unang lumabas si Bing. Agad siyang nag-send ng message ka Anthony. Pinadala niya ang larawan nila ni Bing at nag-type siya ng SOS. Sana lang ay makilala ni Anthony si Bing. Pagbalik nila sa table ay wala na si Thomas sa upuan. Napalinga si Bing. Nakita niyang nawala ng kulay ang mukha nito nang may madinig na sirena ng sasakyan ng pulis. O bakit parang takot ka sa pulis? Hindi, hinahanap kong boyfriend ko. Akmang tatayo na ito ngunit pinigil niya ito sa pulsuhan. Sinampal niya ito ng malakas ng 2 beses. Tapos na ang pagiging magkaibigan natin. Napahawak lamang ito sa sariling pisngi. Pumasok sa loob ng coffee shop, pinusasantot nagwawala. Hayop ka Kimberly, pagbabayaran mo to. Hindi pa tayo tapos. Napaupo siya sa upuan. Naalala na niyang lahat. Bakit ang sakit sa kalooban na bumalik ng kanyang mga alaala? Napuno ng pangamba ang kanyang dibdib. Pumasok sa loob si Anthony. Kasunod nito si Luis na kagad siyang niyakap. Shh! Huwag kang mag-alala. Nandito na ako. Hindi kita pababayaan. I'm sorry at wala ako sa tabi mo. Muntik ka na namang mapahamak. Hindi ito mauulit. Luis, naalala ko ng lahat. Napahagulol siya. Talaga? Magaling ka na? Salamat sa Diyos. Magpunta tayo ngayon sa ospital para matignan ka ng doktor. Nagpunta rin sila sa presinto upang magsampa ng kaso kay Bing at kay Thomas. Balik kulungan si Bing. Napag-alaman din na iligal ang paglabas nito sa kulungan. Patuloy namang tinutugis ng kapulisan si Thomas. Umuwi sila ng mansyon at nadatnan nila sina Fabian at si Don Marcelo na nasa hardin at kasalukuyang umiinom ng alak. Don Marcelo, kailan mo balak umalis dito? You don't belong here. Wala ka nang makakapitan dito sa mansyon. Mainam na nandito ang anak mo ngayon. Matutulungan ka niyang magbuhat ng gamit mo. Luis, kung magsalita ka parang hindi ako tumayong ama sa'yo. Nasa last will ng mami mo na dito ako titira sa mansyon. Kung hindi makapalang mukha mo ay aalis ka na dito. Alam kong inutusan mong mami ko na isulat ang bagong last will niya. Hindi ako aalis dito kahit na anong mangyari. May karapatan ako sa mansyon. Akmang susugod si Luis, pinigil niya to. Pumasok na tayo sa loob, hayaan mo na lang sila. Napabuntong hininga si Luis na makapasok na sa loob ng kanilang kwarto. Luis, mas mainam na nandito si Don Marcelo. Hindi mo may kasabihan na keep your friends close but keep your enemies closer. Humanap tayo ng ebidensya para ang batas magpaalis sa kanya. Tama, may punto ka. Sagot ng asawa. Sino abogadong pumirma sa last will and testament ni Mami Belinda? Kusang loob kayang mga nakasulat doon? Parang imposibleng ibigay niya ang share kay Don Marcelo. Alam mo, dati ko pang napapansin na hindi naman pagmamahal ang dahilan kung bakit nakikisamang mami mo. Remember, magkahiwalay din sila ng kwarto? Parang takot siya kay Don Marcelo. Sige, ipapatawag ko si Atty. Ricky. Baka may makuha tayong impormasyon. At naalala ko noon tumira ako sa mansyon ng mga Montejo. May kamera sa kwarto ko. Napapanood pala lahat ng kilos ko ni Lola Luz. Pwede natin gawin niya sa kwarto ni Don Marcelo. Magandang idea yan. Pero hanggang pag-iisip ka lang. Ako ang gagawa at kikilos. Ayoko mapahama ka. Okay, magtulungan tayo. Alam kong gusto mo ng tahimik na buhay at may peace of mind kasama ng anak natin. At kapag nagtulungan tayo, walang makakatalo sa ating dalawa. Ilista mo lahat ng kalaban natin. Uubusin natin sila. Ani ang nakangiti at masuyong nakatitig sa mukha ng asawa. Gusto niyang mabawasan kahit paano ang mga problema nito. Yumakap si Luis sa kanya. Kimberly, maraming salamat sa lahat lalo na sa pangunawa at pagmamahal mo. Huwag ka sanang mapagod sa akin. Ano ka ba Luis? Never ako mapapagod sa pagmamahal ko sa'yo. Mananatili ako sa tabi mo kahit anong mangyari. Walang iwanan. Hinalikan siya ng asawa sa noo. Tumingkayad siya at inabot ang labi nito. Hindi naman siya nabigo dahil gumanti ito ng halik. Naging mainit ang espadahan nila ng dila. Kinarga siya ni Luis at dinala sa kama. Napuno ng excitement ang kanyang puso. Tumunog ang kanyang cellphone. Baka importante kaya tinignan niya. May nagpadala ng mensahe. Larawan niya ngayon lang habang kayakap si Luis. Nabitawan niya ang cellphone. Nakita ni Luis ang reaction niya kaya kinuha nitong kanyang phone. Agad tumayot sinara ang kortina. Paano nakapasok sa loob ng mansyon si Thomas? Huwag kang lalabas ng kwarto. Isara mong pinto. Mahigpit na bilin ni Luis kay Kimberly.
Lumabas siya kagad ng kwarto upang tignan ang labas. Tinawagan niya si Anthony. Nagsikilos sa mga ito at pinaligiran ng mansyon. Nakita nilang nakabulagta at walang malay ang dalawang security guard sa likod. Tumalon si Thomas mula sa mataas na bakod. Natumba ito't kagad na tumayo bago pa siya maabutan ng mga tauhan ni Luis. Biglang may humintong sasakyan. Si Fabian, anong ginawa mo sa mansyon ng mga Moya? Babayaran kita sa pagliligtas mo sa akin ngayon. Sa halip na sagot ni Thomas. Magnanako ka ba o mamamatay tao? Nagkakamali ka ng pinasok na bahay. Pero kung nakatakas ka sa mga bantay, magaling ka. Ibaba mo ako dyan sa may kanto. Huminto si Fabian sa pagmamaneho. Well, kung may masama kang balak sa mga Moya, lalo kay Luis, then magkakasundo tayo. Natigil si Thomas sa pagbaba ng kotse. Gusto ko makuha si Kimberly. Oh boy, kung gusto mo si Kimberly, patayin mo muna si Luis. Magtulungan tayo. Parehas tayo ng gusto maglahong gagong yun. Sige, pag-usapan natin. Nakangising sabi nito. Bumalik si Luis sa kwarto nila. Luis, anong nangyari? Nahuli niyo ba si Thomas? Hindi nga, nakatakas ang hayop. Pero wag kang mag-alala, mahuhuli din siya. Teka, kung akong habol niya, edi pwede ako maging patibong para mahuli siya ng mga pulis at maibalik sa bilangguan. Kimberly, no way. Baka mapahama ka. Ipaubaya mo na sa amin at sa mga pulis ang pagtugis kay Thomas. Nakita niyang nagtagis ang bagang ng asawa. Kuyom ang kamao nito. Nilapitan niya ito at niyakap sa likod. Huwag kang masyadong ma-stress. Minasahin niya ang malapad na balikat ng asawa. Hinalikan niya ang batok nito. Humarap ito sa kanya at hinalikan siya sa labi. Kumandong siya at nag-umpisang alisin ang pantulog na suot. Tanging manipis na underwear na lamang ang natitira niyang saplot. Tinignan ni Luis ang kanyang kabuuan ng buong paghanga. Napakaganda mo, Kimberly. Tangkang babangon ng binata upang paligayahan siya, inawat niya to. Ako ang magtatrabaho ngayon. Papaligayahan kita na sobra. Aniya sa malanding tinig. Wow, gusto ko yan. Ilang saglit pa'y sabay nilang pinakawalan ang pagnanasa. Tila niyanig na intensity 10 na lindol ang buong pagkatao nila nang parehas nilang maabot ang dulo ng kaligayahan. Kinabukasan hindi siya pumasok sa opisina dahil sa ilang ulit sa banta sa kanyang kaligtasan. Ayaw ni Luis na lumabas siya ng mansyon hanggang hindi pa nahuhuli si Thomas. Naunang umalis si Luis, papasok sa kumpanya. Sumunod si Don Marcelo. Naisipan niyang maghalughog sa kwarto nito, baka may makita siyang ebidensya upang mapaalis ito sa mansyon. Nagpunta siya sa lagayan ng mga duplicate keys. Nakita niya ang susi ng kwarto ng matanda. Nag-obserba muna siya sa paligid. Nasa gawing likod ng kwarto nito. Ginamit niya ang duplicate key upang makapasok. Kinuha niya sa bulsa ang kamera na pinabili niya sa isa sa mga security guard. Nilingan niya ang buong kwarto at inisip kung saan niya maaring ilagay ang device. Nilagay niya ito sa ilalim ng gilid ng bookshelf na nakatutok sa kama ng Don. Nagsimula siyang maghalughog sa kwarto. May nakita siyang bote ng gamot sa cabinet. Madaming basyo ng lagayan ng gamot. Ang ilang piraso'y may laman pa. Kinuha niya ang phone at pinicturan ang mga gamot. Aalamin niya kung para saan ang mga to. Bakit maraming basyo na parang ilang taon nang iniinom? Mula nang natira siya sa mansyon, wala naman siyang alam na nagkasakit si Don Marcelo. May daridig siyang pagpihit ng doorknob. Lagot, bumalik ba si Don Marcelo? Napatakbo siya sa veranda. Kailangan niya magkubli. Pinuksan niyang salamin pinto at nagsiksik sa gilid ng veranda. May mga yabag na papalapit sa pinagtataguan niya. Wala na siyang mapupuntahan. Nakita niyang maliit na pirasa ng semento na maaaring tuntungan upang makaalis sa kwarto. Kasya ang kanyang paa. Hindi na siya nagdalawang isip na tulayin ng sementong disenyo sa pader. Tila siya tuko sa tindi ng kapit. Naiwan pala niyang bukas ang pinto. Sana naman, huwag na itong sumilip pa. May danig siyang hakbang na palapit. Sumungaw si Don Marcelo sa veranda. Dumadagundong ang kanyang dibdib sa labis na kapa. Isang lingon lamang makikita na siya nito. May nadinig na tunog ng cellphone si Kimberly. Muntik na siyang atakihin sa puso, akala niya ay sa kanya. Buti na lamang at cellphone pala ni Don Marcelo ang tumunog. Umalis to sa veranda. Hello, nakahanda na bang lahat ng plano? Siguraduhin mong malinis ang lahat at walang kapalpakang magaganap. Matagal ko nang gustong mapa sa akin ang yaman ng mga Montejo. Simula pa lamang noong sanggol si Luis. Buhay pa din hanggang ngayon. Dapat siyang unahin bago si Marta.
Mahabang katahimikan. Patahimikin mo na ng tuluyan ang tumatayong nanay ni Luis sa mental hospital. Baka maisipan pa nung kumanta sa mga polis. Muling nagsalita si Don Marcelo nang hilakbot siya sa nadinig. May kinalaman si Don Marcelo sa pagkawalay ni Luis sa pamilya noong bagong silang pa lamang ito. Hindi sila safe sa mansyon dahil may kasama silang masamang tao. Dapat itong malaman ni Luis. Kailangan nila ng matibay na ebidensya upang makulong ang matanda. Gabi na nang dumating si Luis. Mukhang pagod at wala sa mood. Sinalubong nila ito ni Jacob. "O, kamustang araw mo?" Bati niya. Ngumiti ang asawa pagkakita sa kanila. "Okay na ngayong nakita ko kayo." Kinuha nitong anak at niyakap silang mag-ina. "Nakakawala ng pagod ang mga ngiti niyo. Madaming problema sa kumpanya pero huwag kang mag-alala. Magagawan din ng paraan at mahanapan ng solusyon. Kayang-kaya mo yan, ikaw pa ba? Kung kailangan mo ng tulong, magsabi ka lang. May online meeting ako after an hour. Kain na muna tayo ng dinner." Tumango siya, mukhang wrong timing. Mamaya na niya ito kakausapin tungkol sa natuklasan kay Don Marcelo. Pinatulog niyang anak habang nasa meeting si Luis. Naalala niya ang mga gamot, tinignan niya ang larawan at tinanap ang pangalan ng gamot sa Google. At nakita niyang gamot ito na nakakalason at nakamamatay. Kumabog ang kanyang dibdib. Hindi kaya unti-unti nitong nilason si Mommy Claudia na humantong sa atake sa puso. Ang dami niyang haka-haka. Kailangan niyang kumilos upang makahanap ng ebidensya. Nakatulugan na niya ang pag-iisip. Pagising ay kagad siyang bumangon. Nagtaka siya kung paano siya nakatulog sa kama. Kagabi ay sa sofa siya nakahiga. Malamang ay binuhat siya ni Luis. Wala na ito sa kanyang tabi. Hinanap niya ito ngunit ang sabi ng katulong nakaalis na daw. Kailangan niya itong makausap tungkol kay Don Marcelo. Tinawagan niya to. "Hello Kimberly, nasa office na ako. Hindi na kita ginising nang umalis ako. Pwede ka bang makausap?" Ninenervyos siya na makita si Don Marcelo nagkakape sa isang mesang maliit sa garden. Hindi ito nakabihis kaya mukhang hindi ito aalis. Naglakad siya palayo dito upang hindi siya madinig. "Sige, anong kailangan mo? Pwede ka bang magpadala ng mga pulis dito? May nakita akong basyon ng mga gamot sa kwarto ni Don Marcelo na posibleng ginamit niya kay Mommy Claudia. Tapos nadinig ko siyang may kausap sa telepono tungkol sa pagkidnap sa'yo ng sanggol ka pa. Kimberly, bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Pupunta na ako dyan at magsasama ng mga pulis. Pumasok kayo ni Jacob sa kwarto at huwag lalabas hanggat hindi ako dumadating." Makalipas ng ilang oras ay natanaw niya mula sa bintanang pagdating ng 5 pulis kasama ni Luis. Nakita niyang kumatok ang mga ito sa kwarto ni Don Marcelo. Nagulantang ang matanda na agad ding nakabawi. "Anong kailangan niyo? Labag sa karapatang pantaong ginagawa niyo." Hinawi ito ni Luis at naghalugog sa kwarto. Pumasok din siya at binuksan ang cabinet na nakitaan niya ng mga gamot. Ngunit laking gulat niya nang wala ng mga botelya ng gamot. Mukhang nakatunog ang matanda. "O ano, may nakita ba kayo? Anong pambibintang na naman ito? Wala akong ginagawang labag sa batas." Nakangising sabi ng matanda. "Nadinig kitang may kausap kahapon. Huwag ka na magsinungaling, Don Marcelo." Ani ang nanginginig ang tinig. "Asan ang ebidensya mo, aber?" Mayabang nitong sabi. "Kahapon may nakita ko mga basyo ng gamot na may lason. Pero wala na ngayon. Malamang inaitago mo na. O paano ba yan mga sarhento? Huwag kayong basta-basta naniniwala sa mga sabi-sabi. Mga naturingan pa naman kayong alagad ng batas. Makakaalis na kayo." Naiiling na sabi ng matanda. Lalabas ng mga pulis na may bigla siyang naisip. "Teka lang, may ebidensya ako." Kinuha niyang hidden camera na nilagay niya sa gilid ng bookshelf. Sana'y nakuha nito si Don Marcelo habang may kausap sa telepono. Sana ay malinaw ang audio. Pinagpawisan siya ng malapot. Nilapitan siya ni Luis. Agad na umalis si Anthony upang kumuha ng laptop na maaring pagsasakan ng memory card galing sa hidden camera. Nakita niya na wala ng kulay sa mukha si Don Marcelo. Ang pulis ang nagsalang na ebidensya at presto. Nakitang matandang may kausap. Tumayo pala ito sa malapit mismo sa kamera habang nagsasali ng alak. Dinig na dinig ang mga sinabi nito. Nakuhanan din ng kamera ang pagtatapon nito ng mga basyon ng gamot. Sapat ang mga ebidensya upang masampahan to ng kaso. Sinimulan ng pusasan si Don Marcelo ng mga pulis. Pumalag ito. "Hayop ka, Kimberly. Nung unang anak kong pinakulong mo tapos ngayon naman ay ako? Magbabayad ka ng malaki." Nang madinig ang pagbabanta sa kanya kagad sinuntok ni Luis sa mukha ni Don Marcelo. Inawat naman to ng mga pulis.
Tarantado ka? Gagawa ka ng krimen pagkatapos maninisi ka ng ibang tao? Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa bilangguan. Siya naman ang umawat sa braso ni Luis upang hindi na muling sugurin ng matanda. Naihatid na sa presinto si Don Marcelo ng mga pulis. Maraming salamat Kimberly sa tulong mo, pero sa susunod huwag mong ilagay ang sarili mo sa panganib. Huwag kang mag-alala sa akin, kaya ko sarili ko. Nakita mo naman, nakahanap ako ng ebidensya laban kay Don Marcelo. Niyakap siya ni Luis. Walang pinakamahalaga sa akin ngayon kung hindi ikaw at si Jacob. Kaya dapat palagi kayong safe. Basta sa susunod magsasabi ka sa akin o mas mainam na ipaubaya mo na sa amin ang pagsugpo sa mga kriminal. Tumango siya sa asawa pero hindi siya nananahimik lamang. Tutulungan niya si Luis na mabawasan ang problema nito. Nahuli na ng pulis si Don Marcelo. Si Thomas naman ang susunod niyang target. Iisip siya ng plano kung paano ito mahuhuli ng pulis. Hinalikan siya sa noo ni Luis. Huwag kang lalabas ng mansyon. Ayoko may mangyari sa'yo hindi maganda. Mangako ka. Binigyan niya ito ng matamis na ngiti. Opo, Sir Luis, pero dapat mag-ingat ka din. Hindi ko kaya kapag napahama ka. Kailangan ka namin ni Jacob. Okay, sige. Magiging maayos din ang lahat. Bukas mamasyal tayo kasama si Lola Marta at si Jacob. Isama mo din ang family mo. Wow, sige. Matagal na nga tayong hindi nakakapasyal. Kinabukasan ay Sunday kaya naman family day. Kumpleto silang lahat. Nag-rent ng isang buong resort si Luis. Mainit nga ang panahon kaya sakto ang swimming. Napatingin siya sa pamilyang nasa swimming pool. Napangiti siya. Malayo ng buhay nila noon sa ngayon. Dati sa ilog lamang sila naliligo at naisip niya na parehas lamang ang sayang kanyang nararamdaman. Wala sa lugar kung hindi nasa mga taong kasama upang maging maligaya. Mas masaya lamang ngayon dahil dumating si Luis at Jacob sa buhay niya. Gagawin niyang lahat upang protektahan ang pamilya. Niyakap siya sa likod ni Luis. Tara, maligo na tayo. Sige, susunod ako. Natutuwa akong pagmasdan kayo. Totoo yan. Mamayang gabi magdagdag na tayo ni isa pang miyembro ng pamilya. Namula siya sa nais ipahiwatig ni Luis. Uy, next year na. Palaki na muna natin si Baby Jacob. Kung kailan tayo bigyan ni Lord. Basta mamayang gabi gagawa tayo. Natatawang sabi ng asawa. Oo na, gusto mo ngayon na? Aniya, hoy, wag mo kong hamunin, gigil na sabi ni Luis. At kinagat ang kanyang balikat. Tumunog ang kanyang cellphone, may nagsend ng message. Picture niya nakuha ngayon lang at may nakasulat na caption. Ako ang magpapaligaya sa iyo ngayong gabi. Kinilabutan siya sa nabasa, hinablot ni Luis ang kanyang cellphone nang makita ang mensahe.